Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Happy Sabat, malipayong adlaw na ipagpahulay. At sa ating pong mga nakakasama sa ibang bansa, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, magandang madaling araw, anuman pong oras ang inyong kinalalagyan sa mandako kayo ng mundo naroroon, ay laging sumagi sa inyong alaala na kayo po'y minamahal na labis at labis ng ating pong mahal na Diyos. At nais niya na kayo po'y pagpalaing mainam at nais niya kayong kalingain. Ako po muli ang inyong likod kay Kristo, si Brother Marlon Diego nag-aanyaya na sa loob ng isang oras. Magsama-sama po tayo na unahin natin ang ating pong Diyos. Put God first and you will never be last. Ating pong simulan ng ating pong araw na tayo po ay umawit pa po sa Diyos, manalangin at mag-aral na kanyang mahalagang mensahe ng pag-ibig sa bawat isa sa atin. Ating binabati ang ating kamang gagawa sa Panginoon sa pamamagitan ng Google Meet. Bagaman tayo pa lamang, Sister Marical, ay wala pong problema yan. Hindi po hadlang ang bilang upang tayo po ay huminto sa pagpupuri sa ating pong mahal na Diyos. At tayo po ay magpapatuloy. 2 o 3 na nagtatipon sa aking pangalan, ako isa sa inyong kalagitnaan. Okay, magandang umaga, Sister Marical and family. Kung mayroon kayong nais na shoutout, ito po ang pagkakataon. Sige po, go ahead, Sister Marical. Good morning po. Happy Sabat po sa ating lahat. Shout out po sa ating mga kapatid sa Facebook Live, sa YouTube. Kumusta po kayong lahat? Bagaman maulan ay wala pong hinto ang pagpuri sa ating Panginoon sapagkat pasasalamat sa Kanya sa lahat ng bagay at tayo binigyan ng buhay. Salamat din po at ngayon po ay fellowship. Nawa po ay ingatan po ang lahat sa pagbibiyahe. God bless us all. Amen. Ayan. Thank you so much, Sister Marical, sa iyong pong pagbati. Okay, so sa ating pong mga nasa South Bataan, paalala po, tayo po ngayon ay fellowship doon po sa lugar ng Hillview. Mag-ingat po ang lahat mga kapatid, medyo madulas ang daan at sa ibang lugar ay mga lalakas ang mga buhos ng ulan at marahil yung iba ay nasa bahana, po. At kaya nga po mag-ingat ang lahat at samahan kayo ng ating pong mahal na Panginoon Diyos. Binabati rin natin ang mga nasa FB Live at gayon din po ang mga nasa yung manunood po sa YouTube sa pag-upload po natin ng mga video. God bless po sa inyo mga minamahal na kapatid at thank you so much po sa inyong patuloy na pagsubaybay. At gayon din natin pong binabati Sister Imelda. Ang sabi niya ay showers of blessing to all. Happy God first morning everyone. Happy holy blessed Sabbath everyone. Everything is a blessing. Thank you Lord for your guidance and protection. Thank you Lord for the blessings to all FB Live and Google Meet and God's Messages of Love. Opo, yan po ang ating pong pamagat ng ating pong YouTube channel. God's Messages of Love Ministry. At kung para madali nyo po itong matagpuan, ay pindot lamang po ng type nyo lamang po ang Morning Devotional, Mahal Ka ni Jesus. Yan po ang unang video na in-upload. At makakarating po kayo doon agad-agad. Pagkatapos po pakipindot yung pong icon ng God's Messages of Love Ministry at makakapasok po kayo sa loob ng channel. At makikita nyo po doon yung mga uploaded videos. Marami-rami na po At yung pong mga bandang hulihan, yung mula sa katapusan ng June patungo sa buwan natin ngayon, yan po yung mga compressed videos na po, edited na po yan, na mga pinaikli para sa mga taong nagmamadali. Yan. Pero yung message po ng yung pong kapakinabangan, yung mga aral ay nandun pa rin mga kapatid. At iwan lang po ang like at makisubscribe na rin po kung di naman po kalabisan na hilingin sa inyo. At pakipindot po yung notification bell para po kayo ay updated sa mga videos na ina-upload. At supportahan po natin ang channel na hindi lamang po ang mga nag-i-stream sa FB ang makinabang, kundi yung mga nanonood din po sa YouTube ay malaman nila na meron pong mensahe ng Panginoon ng pag-ibig para sa kanila doon po sa YouTube. Yan, thank you so much.
At binabati natin si Sister Mary May Doliosa Espiritu. Thank you so much. Patuloy na pagsubaybay at pagsuporta po. May God bless you po. At ganyan din si Tatay Ricardo. Good morning po. Happy Sabbath po sa lahat. God bless us all. At happy Sabbath po sa lahat. Sabi ni Sister Mary May, sabi niya ay pakisama po sa prayers. Thanksgiving prayer po sa birthday na kapatid ko na nasa Taiwan, Melvin Doliosa. Salamat po. Happy birthday, Brother Melvin Doliosa. Yan. At nawa marami pang kaarawan ang ipagkaloob sa inyo ating mahal na Diyos at pinuno niya ng kanyang napakayamang blessing sa lahat ng aspekto ng inyong buhay. Masumpungan nyo na kayo binebless ng Panginoon at ang pag-iingat ng Diyos ay sumainyo po lagi. At ganyan si Sir Leia Gumiagay, bumabati rin po ng Happy Sabbath po sa lahat. Yan, thank you so much po sa inyong mga pagbati. Hayaan nyo naman na atin po namang batiin ang ilan sa mga nagkomento, nag-react, nag-share ng video na nanood ng video kahapon. At atin po binabati si Sister Rosemary Guillermo, Manang Melda Gustilo, Brother Jerome Dotimas ng Mindoro SDA Church, si Sister MJ Niu Eda, Sister Gemaline Haylar, Sister Jeline Espiritu, Sister Arsenia Merioles, si Raul Di Castro, ang ating kapatid na Domingo Santiago Ligaya, Sister Joy Villarosa, ang ating kasamahan sa hanap buhay, Mimosa Enriquez, at gayon din po kay Sir Arman Bustarde mula po sa lugar ng Lamao. At gayon din po si kapatid na Rogin Pahares. At binabati rin natin ang kabinabibilangan po nating distrito, ang South Bataan, sa panguna natin pong District Pastor, Pastor Reis Cabusa. At binabati rin natin ang ating kinabibilangang Area 3, ang Bataan, Olongapo, Zambales ng mga churches, sa panguna naman ang ating pong Area Coordinator, Pastor Mark Hill Sarabia. At binabati natin ang ating kamanggagawa sa Panginoon sa pamamagitan ng Google Meet, Ate Edith. Magandang tanghali. Happy Vesper po sa inyo, Ate Edith. At happy Sabbath naman dito sa Pilipinas. Isang mapagpalang umaga po sa inyo dyan. Brother Marlon family, sila Marical and family. Happy morning devotional. Happy Sabbath po sa lahat. God bless us all. Yan, thank you so much sa inyo pong pagbati. At gayon din ay binabati rin natin ang ating mga kamag-anakan sa Diego Villacorte, Cambaut, Galar, sa Santos Clan ni Sister Melda. At gayon din ang ating mga kasamahan sa hanap buhay sa Limay Water District. At syempre pinasalamatan natin ang mga ating pong mga shavers, ang masisipag natin, matsatsagang shavers na sila Sister Maylin Basea, Sister Nora Arena, Sister Pereyes, Tita Lolet, Ate Sara Lim, Ate Tessia Luber, Sister Jennifer Casimo, Sister Rosemary Guillermo, Ate Juby, Ate Senis Talita, Sister Emelda Diego. Nawa marami pa po maging kagaya po ninyo na habang nabe-bless ay nagsishare din naman. Atin pinasasalamatan din po ng marami ang mga sponsors and followers po natin. Wag pong bibitiw mga kapatid, ang aking dalangin na tiling nawa ay kayo gayon din ay till Jesus comes, magsamsam po tayo sa pagpapahayag ng kagandahang loob ng ating pong mahal na Diyos. Sabi nga ni Haring David, ako'y hindi mamamatay, ngunit ako'y mabubuhay at magpapahayag ng kabutihan ng aking Diyos. Nawa ay ganun din po tayo. Habang mayroon tayong panahon, habang pwede pa natin gawin, ay gawin natin lahat sa kalwaltian ng ating pong Diyos. Oras po natin, time check, 5:54 in the morning. Kaya nga po mga minamahal, tayo po ay gumising-gising na at bumangon-bangon na. At halina po, tayo po ay mag-morning devotional na. Isama po ang buong family, walang maiiwan, lahat kasama. Sapagkat God loves the family, kaya tayo rin po naman ay ating pong mahalin ang ating sambahayanan. Sapagkat ang pamilyang binubuo sa mundong ito po rin ang iaakyat sa sangkalangitan. Kaya nga piliin po na sila po'y makasama, mga kapatid ko. At tayo po'y magtungo sa altar ng Panginoon at magkasama nagkakaisa sa ilalim ng bandera na ating Prinsipe Manuel, ating sasabihin, "As for me and my house, we will serve the Lord." Bago tayo umusad, tayo po muna ay manalangin. Dakila naming Diyos, kami po ay mag-aaral ng inyong salita. Handa na po kaming tanggapin ang iyong pong inhinandang napakasarap at pinagpalang espiritual na almusal. Magsalita po kayo, O Diyos, sa aming kalagitnaan ngayon. Sa pamagitan nawa ng banal niyong espiritu, ang tinig niyo ay umalingaw-ngaw.
at nawa pagkalooban po kami ng inyong karunungan upang lahat ng aming mapakikinggan, aral at mga pangaral, ito po ay amin pong itanim sa aming mga puso, sa aming mga isip, at maikapamuhay po namin upang ang kompletong blessing ay amin pong matanggap, sapagkat baliwala ang mga impormasyon na amin po matutunan kung walang pagkakabuhayan. Kaya nga sa pamagitan po ng pagkatuto sa iyong paaralan na kayo ang siyang nagtuturo, ay mabago po ang aming mga buhay. Ang iyong makatotohanan na magpalaya sa amin, ang salita ng isang katotohanan ang siyang bumanal sa amin. Hubugin kami tungo sa wangis larawan ng aming pong Panginoon Sus, at saganang pagpapala nawa ang igawad niyo sa inyong mga anak na inuna po kayo, kaya ng iyong pangako na all these things shall be added unto you. Nawang iyong mga anghel ang italaga upang kami po ingatan at bantayan. Makayari po kami na kayong siya nataas at luluhatit ng bigyang kapurihan. Ikaw at ikaw lamang, O Diyos, sa pangalan at pangalan niyo lamang. At ang pagpapatawad sa aming pagkakasala, ang mga sumpungan alang-alang sa dakila pong pangalan ng aming pong Panginoon Jesus. Amen. Okay, magandang umaga rin kay Ate Pelly Sulilapsi. Happy Sabat po sa lahat. Good morning. God bless us all. Mabuti po ang naging result ng inyong pong check-up, Ate Pelly, at ang patuloy na pagpapagaling ang sumain niyo po. Kalakasan at kalusugan ang igawad sa inyo ng ating pong mahal na Diyos. At magandang umaga rin po kay Sister Raquel at sa inyong pong family. Happy Sabat, Sister Raquel. Happy Sabat po, Elder. Good morning po sa inyo at sa family niyo po at sa mga kasama po natin dito. Yan, thank you so much sa inyo pong pag-greet. At ngayon, hayaan nyo i-share sa screen ang ating pong babasahin ngayong umagang ito. Ano po? Ito po ay may pamagat na dobleng pagkaalipin, Hulyo 19. At very ironic na kung saan yung ating pong lesson, yung quarterly lesson po natin, ito rin ang tinatalakay na po kahanga-hanga ang ating pong mahal na Diyos. At magkatuwang na tayo po'y tinutulungan na lubos nating maintindihan ang ating pong mga aralin. At nawa ay bigyan natin ng panahon ng pagbubulay-bulay ang ating pong mga maririnig. At magkaroon tayo ng refleksyon dito, mga kapatid. At gayon din natin pong samahan ng maraming panalangin ang ating pong pagtitipon ngayon. Okay, heto po ang key text mula po sa Exodus chapter 5 verse 5 ay ganito ang sabi. At sinabi ni Paraon, narito ang mga tao ng lupain ay marami na ngayon at pinapahinga mo sila sa kanilang trabaho. Ayan. Okay, so ito pong istoryang ito, mga minamahal ko, yung pong pagtugon na ni Moses at ni Aaron sa pagsugo sa kanila ng ating pong mahal na Diyos, matapos ang pagpapakita ng ebidensya ng makapangyarihang Diyos ang nagsusugo sa kanila, ay handa na po ito pong si Moses at si Aaron. At kung mapansin nyo, kasama niya po si Aaron, yung pong kanyang kapatid, sapagkat ang kanyang kinatwiran, hindi ako marunong magsalita, ano ang aking pananalita, ano nga ba yung word na ginamit, basta ang pagkabanggit doon ano po yung salita niya may problema. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon, sino ba ang gumawa ng labi, ng tenga, ng bibig, nilahat na ng Panginoon. At heto ang kasagutan, si Aaron na magiging kanyang katuwang. Kaya sa kanyang pagpunta ron, heto na po ang ating pong senaryo. Okay, si Aaron na tinuruan ng mga anghel ay humayo upang salubungin ang kanyang kapatid na kung saan siya ay nahiwalay sa loob ng maraming taon. At sila ay nagkita sa gitna ng mga disyerto na pag-iisa sa bundok ng Diyos. Magkasama silang naglakbay sa mga kalawakan ng Arabia patungo sa Ehipto. At nang makarating sa lupain ng Goshen, ay kanilang tinipon ng mga matatanda ng Israel. Si Aaron, ang mahusay na tagpagsalta, ay ipinaalam sa kanila ang lahat ng pakikitungo ng Diyos kay Moises. At pagkatapos ay binigay nila ang tanda sa harap ng mga tao.
Yan po ang scene natin ngayon, mga kapatid. Samahan po natin imahinasyon. Mahabang panahon na nagkawalay ang magkapatid. Ang sabi sa ating pong nakaraang pag-aaral, 40 years na nasa disyerto o nasa ibang lugar. Ito po si Moses bilang isang pastol hanggang siya'y tawagan ng Panginoon at narito sila po'y magkikita ng kanyang kapatid, na kung saan ipinangako kay Moses ng ating pumahal na Diyos siya ang magiging katuwang. Hindi ka pala marunong magsalita, ayan, wala ka nang may kakatwiran sapagkat ang iyong kapatid ay dadalhin ko upang ikaw ay tulungan. At right away nakita natin ang pagtugon ng Diyos. Si Aaron naman ay siya naman ay tinuruan ng anghel upang salubungin ng kanyang kapatid. Napakagandang paunang mensahe sa atin, mga kapatid. God will make a way talaga. Hindi tayo po pwede pong magreklamo sa ating pong mahal na Diyos sapagkat sino nga ba ang may-ari ng lahat? Sino ba nga ba ang may kakayanan upang tayo mapagkalooban? Kaya nga kung ikaw ay isusugo ng Diyos, wag na natin gayahin pa itong si Moses na napakaraming reklamo. Kundi maalala natin na kung meron man na mag-aarma sa atin upang ating magawa ang gampaning iyon, yan po mismong ating pong Diyos. Alalahanin natin ang kanyang pangako na I will be with you always until the end of times. At hindi ka pababayaan, kalilimutan man. Ito po ang nangyari sa ating pong kauna-unahang pagbasa, po. At sinamahan sila ng Diyos at sila po'y nagtungo. Una na muna, kinausap nila ang bayan ng Diyos upang ipaalam ang plano ng Panginoon upang dalhin sa kanilang magandang balita. Ang sabi dito, ang bayan ay naniwala at ng kanilang mabalitaan ng Panginoon ay dumalaw sa mga anak ni Israel at na kanyang minasdan ng kanilang kapigatian ay kanilang niyukod ang kanilang mga ulo at sumamba. Kasi kung babasahin niyo po, mga minamahal ko, yung Exodus chapter 3 at sa tuloy-tuloy na pagbasa hanggang dito sa Exodus chapter 5, makita niyo doon yung ng Panginoon na sabi niya, nakita ko ang aking bayan at nalalaman ko ang kanilang kalagayan. Kaya nga isinugo si Moses upang sila ay pakawalan sa pagkaalipin. Kaya namarinig to ng kanyang bayan at nakita yung milagro, yung himala na makapangyarihang gawa na pinagawa kay Moses upang maniwala ito pong bayan, sila po ay naniwala at sila ay sumamba. Ano pong sinasabi sa atin? Mga kapatid ko, kung ang Diyos noon ay Diyos din ngayon, which is yan naman talaga. Kasi ang ating pong Diyos ay walang pagbabago, Siya noon, ngayon at magpakailanman. Alam niya ang pinagdadaanan mo. Alam niya ang iyong pasan-pasan. Nakikita niya yon, naintindihan niya yon, at siya po ay may kahandaan na tayo po ay tulungan. Kagaya po nito na ating pong binabasa, ng bayan ng Diyos ay isinugo si Moses upang sila ay pakawalan sa pagkaalipin. Ganun din po tayo. Kung tayo man po ay alipin ng pagkakasala ngayon, mga minamahal ko, kung tayo man ay alipin ng kahirapan ngayon, kung tayo man ay alipin ng galit ngayon, mga kapatid, ang ating pong Diyos, alam niya ang ating pong pinagdadaanan at siya po ay nakakaintindi sapagkat tunay na ating pong Panginoong Jesus sa kanyang pagkakatawang tao, higit pa dyan ang kanya pong dinanas. Kaya kung tayo po ay namimigati, abay naranasan ng Panginoon ang higit na kapigatian. Kung tayo po ay parang tila nag-iisa, ay ganun din ang Panginoon natin, na kung saan yung mismong kanyang pinagaling, yung kanyang pinagpakita ng kagandahang loob, iniwan siya nung panahon siya ay ipapako sa krus at hinahatulan. Kaya nga, kaibigan, kapatid ko, may kakampi ka. Nariyan ang ating pong mahal na Diyos. Yan. At may kahandaan siyang ikaw ay kupkupin at aruguin. Bakit? Sapagkat ikaw ay mahal niyang labis. Ang sabi dito, ang sumunod na gawain ng magkapatid ay ang makipag-usap sa hari mismo, doon po sa Pharaoh. Pumasok sila sa dakilang palasyo ng mga paraon bilang mga inatasan ni Jehovah. Nada naman nila nakasama nila ang Diyos doon at nagsalita sila ng may otoridad.
Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos ng Israel, pahintulutan mong yumaon ang aking mga tao upang sila ay magdaos ng kapistahan para sa akin sa ilang. Narinig ng hari ang tungkol sa kanilang noon at ang kaguluhan sa gitna ng mga tao, galit na galit siya. Napakaganda po nito mga kapatid. Imagine you this, no? Mga simpleng tao, mga karaniwang tao, na kung saan ay nagtungo sa palasyo ng makapangyarihan sa lahat ng mga bansa, ano po, sa panahon noon yun, ay talagang namamayagpag ang Ehipto, ano po, at walang takot na nagtungo at humarap sa hari at nagsalita ng may otoridad. Pansinin nyo mga kapatid, sapagkat sino ba ang nagsugo sa kanila? Ang Diyos ng sansinukob. Opo, marahil siya ay dinuturing na Diyos sa lugar nila, yung pong parao. Pero kapag ka ang Diyos ng sansinukob ang nag-utos sa iyo, huwag kang mangimi, huwag kang matakot, huwag kang magdalawang isip, mga mahal ko, sapagkat kung ang mga hari ng mundong ito ay kayang ipagtanggol ang kanyang bansa, how much more ang Diyos na sa iyo ay magtatanggol, siya pa kaya ang iyong pagdududahan? Kaya nga nakakatuwa, ano po, sabi ng ating pong Panginoon Jesus, ano po, nung kanyang hinahabilinan ng kanya pong mga alagad, no po, ay kanyang sinabi na kung saan, kung kayo man ay haharap sa mga hari at sa mga matataas na may katungkulang tao, no po, ay huwag kayong matakot sapagkat ako'y sa inyo at ang inyong sasalitain ay ilalagay ko sa iyong mga labi. Ganun ang naging karanasan noon nito pong magkapatid. Tayo kaya mga kapatid, bakit tayo nangingimi? Bakit kapag tayo na ang magpapahayag ng magandang balita ng Panginoon ay parang tila bantulot tayo at ayaw nating magsalita? Kapatid, ang sabi ng ating pong Panginoon Jesus, paalala lamang po sa atin, kung ako'y inyong ikahihiya sa harapan ng mga tao, ay ikahihiya rin ko kayo sa harapan ng aking Ama na nasa langit. Kaya nga po, mga minahal ko, ay atin pong tingnan ang mahalagang mensahe na nakapaloob dito po sa atin pong mga pinag-aaralan. Okay, atin po ilipat Wait lang po mga kapatid, i-turn po natin yung page ng ating pong PowerPoint. Paumanhin po sa aking boses, medyo tayo po ay may sipon, Okay, sabi dito, ng araw ding iyon, nag-utos ang hari sa lahat ng mga pinunong namamahala sa gawain ng mga Israelita. Ano po ang senaryo? Pumunta doon ang magkapatid sa ilalim ng pag-uutos ng Diyos ng sansinukob. Ano po? Ang ating pong Panginoong Diyos. At ang sabi, let my people go. Sabi niya, yun ang atas, yun po ang utos ng ating pong Panginoong Diyos. Ngunit, mapapansin nyo, ito pong si Pharaoh, ang kanyang reaksyon ay ganito. Ang sabi yon, ng araw din yon ay nag-utos ang hari sa lahat ng mga pinunong namamahala sa gawain ng mga Israelita na daw po, nagawin ang nagdulot ng dobleng karahasan at malupit sa kanilang pagkaalipin. Ang mga gusali ng bansang iyon ay gawa rin sa mga laryo na pinatuyo sa araw, na may pinaghalang putol na dayami upang hawakan ang lupa. Maging ang pinakamagandang edipisyo nito ay itinayo at pagkatapos ay naharap sa bato. Ang hari ngayon ay nag-uutos na hindi na dapat magbigay ng dayami sa mga manggagawa, ngunit ang parehong dami ng laryo ay mahigpit na kinakailangan. Ano pong nangyari? Mas lalong pinahirapan ang mga Israelita na kung saan ang sabi ni Moses at ni Aaron, kami sinugo ni Jehovah upang pakawalan mo ang kanyang bayan. Isang tahasang pagsuway sa utos ng Diyos. Mga kapatid, sa buhay natin ito, madalas nangyayari po ito. Alam na natin yung utos ng Panginoon, alam na natin ang kanyang mga kapahayagan, pero pikit mata at ang tengay ating isinasara na atin pong nilalabanan ang kanyang kalooban.
Maring tingnan natin ito si Pero, ano po, naku, matindi naman ito si Pero. Diyos na nagsabi, bakit hindi pa siya tumugon? Opo, mga minamahal ko, pero tingnan din natin ang ating mga sarili. Magkaroon tayo ng self-searching. Kaya nga, ang sabi ng Biblia, saliksikin nyo yung mga sarili, tingnan nyo kung kayo po'y nasa panampalataya pa, malibang kayo'y mabigo sa pagsubok. Tayong po ba, mga minamahal ko, alam na natin ang Sabat, pero ganun pa rin ba ang ating pagtrato sa Sabat na ito po'y ating pong tinuturing na karaniwang araw? Alam na rin natin na dapat natin sundin na kanyang banal na kalooban na sa bawat ating pagdedesisyon ay ating pong ikukonsidera, thus saith the Lord. Pero hayagan pa rin ba ang ating pong pagsalangsang sa kanyang banal na utos? Mga minamahal ko, ganito po ang ginawa ni Pero. Imbis na siya po ay mag-concede, ay kanya pong pinalala pa ang sitwasyon ng mga Israelitang nais na pakawalan ng Diyos. Okay, hindi lamang po yan, mga kapatid, ito po ay isang oportunidad na ito pong si Pero ay tumugon at kilalanin ang kapangyarihan ng Diyos. At ito rin po isang oportunidad na binigay na ito pong mga Israelita ay sila po ay magkaroon ng pagtatagumpay sa pagsubok sa pananampalataya. Ano po, bakit po nasabi ko yon? Ito po ang pagpapatuloy. Ganito po ang nangyari. Nang ipatupad ang walang damdaming kahiligan ng hari, ikinalat ng mga tao ang kanilang sarili sa buong lupain upang mangalap ng pinaggapasan sa halip na dayami. Ngunit nakita nilang imposibleng magawa ang karaniwang dami ng paggawa. Dahil sa kabiguan ito, ang mga opisyal na Hebreo, gayon din ng mga tao, ay malupit na binugbog. Naku po. Narito na sila'y nagsayam, nagdiwang sila, yumuko at sumamba sapagkat napakinggan nila na sila'y pakawawala ng Panginoon. Ngunit ang pangakong iyon ay sinundan ng ganitong karanasan. Mga kapatid, ganun din tayo, Sa ating pong buhay panampalataya, hindi po kasunod ng ating pong pagtanggap sa Panginoon ay yung exemption na tayo po ay wala na maranasang mga pagsubok, mga kahirapan at mga ganitong karanasan. Hindi po ganon. Ang nangangaral ng ganon ay nilalagay ang kanilang mga miyembro sa pagkapahamak. Yun pong gospel of prosperity na tinatawag, Sabi ay, sumabi kayo sa amin at kayo pagpapalaing mainam at kayo ay makakaranas na isang karanasan na hindi nyo naranasan. Oo naman, tama naman po yun, mga kapatid ko. Pero hindi po sinasabi na tayo ay hindi magnaranas nitong mga gantong bagay. Sapagkat ang sabi ng Biblia, Huwag kayong magtaka sa mga pagsubok na yung naranasan na may dapat ipagtaka sapagkat ito'y nararanasan ng lahat. At ngunit kasabay ng pagkapahintulot niya ng sabi ng Biblia ay hindi kayo bibigyan ng higit sa inyong makakaya at pagkakalooban kayo ng kakayanan na ito ay mapagtagumpayan. At kaya nga tayo tagasunod ni Kristo, siya po'y nagdanas ng mga kapigatian. Nagdanas siya ng mga kahirapan. Tagasunod ka nga ni Kristo. Susundan mo lang ba siya sa kanyang kalwalatian at ang kanyang kahirapan na hindi na? Kaya nga mga kapatid, tayo po ay matuto mula sa ating pong aralin. Tignan nyo po ang naka-highlight. Ang sabi ito, inaasahan ng mga Hebreo na makalaya mula sa pag-aalipin ng walang anumang partikular na pagsubok sa panampalataya o anumang pagdurusa sa kanilang bahagi. Ano pong sinasabi? Parang iaalay na lang sa kanila. Parang mga patron, mga minamahal ko na iahandog na lang sa kanila yung kalayaan. Aba, may ganun po ba? Hindi ba yung atin pong yung mga kung saan man tayo bansa naroon, yung Pilipinas, pinagtanggol ang kalayaan, may bahagi po yung bayan. Ganon din naman po sa Amerika at sa ibang mga lugar. Para makuha ang kalayaan ay may ginawa. Opo, ang Diyos po ay nangako, pero kinakailangan din po ang ating partisipasyon. Huwag po natin expect na ito isusubo na lang sa atin na parang si Juan Tamad na hinahantay natin yung bayabas na pumunta doon sa ating bibig. Hindi po ganon, mga minamahal ko. Ang sabi dito, maliit lamang ang kanilang pananampalataya at ayaw nilang matyagang magdusa ng kanilang mga pagdurusa hanggang sa gumawa ang Diyos para sa kanila na isang malwalhating pagliligtas. Kaya nga sabi dito,
sa kanilang bahagi, ngunit hindi pa sila handa na ihatid. Oo, sila po'y palalayain, Panginoon, pero sila po'y hindi pa handa na lumaya sa pagkaalipin. Ganon din po tayo, mga minamahal ko. May part po tayo sa atin pong pinag-uusapan, cooperation with God. Ikaw ay nais siyang baguhin, pero ang tanong, gusto mo bang mabago sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan? Nais niya na ikaw ay turuan. Ang tanong, ikaw ba'y nagnanais na ikaw ay maturuan? Gusto natin ang ating pananampalataya lumago, ngunit handa ka ba na mga pagsubok sa pananampalataya ay iyong batahin? Mga kapatid ko, ang mga aralin ngayon ay napakalakas ang pagsigaw. Nawa ang kanyang pagtuturo ay ating natutunan sa pamagitan po ng application nito sa ating pong buhay. Okay, so ngayon po ay dadako na tayo sa ating pong sharing time. Ano po ang maaaring napagandang refleksyon ng ating pong natutunan ngayong umagang ito? Dobleng pagkaalipin. Yan po ang ating pong tilalakay sa ating pong morning devotional mula sa puso ni Sister Ellen White. Okay, handa na po tayo. Sa ating pong manaw sa FB Live, gamitin lamang po ang ating pong comment section. At kagaya po nung kahapon, nakatutuwa mga kapatid ko, na talagang napakaganda ang ating pong pagtalakayan kahapon. Busy. Yun pong comment section natin. At gusto natin ng ganon na masigit tayong manabik, mas maging tayong maging interesante at mas maging nakapakinabangan sapagkat kayo po ay kabahagi ng ating pong pagtitipon. Okay, Brother Dong, sige po, go ahead. Magandang umaga po sa lahat mga ating pinag-aaralan yan. Kasi po, humihiling kasi yung Pero na maging doble ang kanilang gawing ladrillo na walang dayami. Ay sa palagay ko, Brother Marlon, yung paggawa nun ay hindi kailanman masa nila ng payon. Yung dayami na yung hinahalo doon, yung nagmimisto lang pampapatibay. Ano po? Ay gusto pa ng hari ay mas marami doon sa una. May quota sila. Tapos walang dayami. Ay napakabigat. Alipin na sila. Pero doble nga naman. Dobling hirap. May pasanin pa silang ganun na gagawin na wala namang kumbaga napaka-imposible nga naman dahil walang dayami. Ganoon din po sa ating buhay mga kapatid na tayo po patuloy na inaalipin ng kasalanan ating mga pagkakasala at pagkatapos yung pagkakasala na yun ay nagdudulot naman ng pagdurusa. Po? Alipin tayo sapagkat sinuway natin ang sabi ng Panginoon na hindi natin siya sinanggunian. Tapos nung ginawa natin, sumuway na tayo sa Panginoon. Tapos daranasin pa natin yung pagdurusa sa ginawa natin. Po? Para pong walang naidudulot na maganda yung pagkakasala talaga. Yung hindi ka sumasangguni sa Panginoon sa lahat ng iyong gagawin. Halimbawa po, ako po, paborito po laging pinag-aaralan yung mga decision making Doon po kasi ako nahulog sa mga desisyon na mali na hindi man lang sinasangguni noon. Kaya po, maganda po pag-aaral natin na ito na kung saan ay pinapakita na ang mga taga-Israel ay inalipin at yun nga, dobling pagkaalipin sapagkat sila ay binibigyan ng mga pasaning mabibigat na kung saan ay yun nga po tungkol sa atin para rin tayo na nagkasala ka na sa pagsubay sa Panginoon tapos may kasunod pa yun yung pagkakasala mo na daranasin mo rin. Halimbawa nga po yung mga maling desisyon na hindi mo sinangguni ay yung sukli sa iyo ipagdurusa din naman Yun po yung aking nakita doon, Brother Marlon. Dobling mga pagkaalipin. Panginoon, magdurusa ka pa sa ginawa mong pagkakasala na yun. Yun lang po, magandang umaga po.
Amen, Brother Dong. Amen. Mga minamahal ko, no, maliwanag po, God will free His nation from bondage, no po. God will lead the way, no po. Ngunit ang problema, kung tayo po hindi susunod dun sa pangungunang ating pong Diyos, yung pong pag-aalipin, hindi po tayo makakawala. Sapagkat siya po ang magpapakawala sa atin mula sa pag-aalipin. Kagaya po ng ating sinabi ni Brother Dong, no? Sa bondage of sin. Yan po ang ating Egypt, mga kapatid, no? Siya ang magpapakawala sa atin. Pero kung tayo mismo, aayawan natin ang kanyang pangunguna at mananatili tayo sa kung ano tayo, hindi po tayo makakawala kailanman, mga kapatid. Maliwanag po ang sabi ng Biblia, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Lagi siyang una, mga kapatid ko, sapagkat nasa Kanya po ang ating pong pag-asa. Kaya pagka ang ating pong Diyos ay hindi natin sinundan at nanatili tayo sa ating pong sariling mga katwiran, ay, kapatid, ang pagkaalipin ay hindi natin hindi tayo makakawala dyan. Okay. Ate Lita, sige po, go ahead. Okay po, salamat po sa inyo. Maliwanag na po yun kung paano tayo magiging dubling papaalipin sa kasalanan kung yun po ay talagang hindi natin papansinin o hindi natin aalisin o hindi tayo magpapasako. Kaya tunay nga na habang buhay na tayong ibibilanggo ng ating mga kasalanan. Gusto ko lang po i-share yung napakinggan ko sa isa nating sa atin po, yung mga natin sa iba pang yung testimony po ng isang kabataan na siya po ay, silang dalawang magkapatid po ay tumanggap sa Panginoon. Sa kanilang pagtanggap, tunay naman po na ang buong pamilya nila ay talaga namang kinaano po sila, talagang pinahirapan po sila, pinapahiya sila, halos itakwil sila. Sabi nila, kung hindi nyo lalayasan yung nyo na yan, ay mas mabuti pang mamili kayo, itong pamilya o yung relihiyon na yan. Pero itong dalawang magkapatid na ito, pinakita po nila na talagang po sila, na sabi nila, saan niyo po ba kami gustong makita? Sa kagaya ng ginagawa ng mga kabataan sa labas na nagbibisyo, lahat o o kaysa makita niyo kami na naglilingkod sa Panginoon. Sabi nung kuya nila, yung kuya nila ang pinakamatapang doon, ay, hindi po pwede, kailangan dito kayo sa bahay kasi wala na kayong ginagawa. Puro na lang kayo simba. Ngayon, napag-isip ng mga kapatid, hindi po, minsan naiisip nila na umalis, pumunta sila sa mga kapatiran, pero hindi po yun ang solusyon. Ang ginawa nila, na natili sila sa kanilang tahanan at mas ipinakita po nila na kung yung dati-dati po nilang ugali nung sila po ay hindi pa nabibinyagan ay mga masagutin, talagang lumalaban din sila kapag pinagsasabihan sila ay naging maamo, maging matahimik. At kung ano po yung mga tungkulin nila sa bahay nila ay talagang ginagawa po muna bago mag-church. Kunyari, Biyernes, lahat ihanda nila kung may lalaban na, lahat na. Kaya dumating din po ang panahon, hindi na po sila pinigilan at hinayaan na lang po sila. At ang maganda pa daw po dun sa kanilang karanasan, minsan tinatanghali sila ng araw ng Sabado. Aba, yung nanay pa po nila nagigising sa kanila, sasabihin pa, oy, magsigising na kayo, di ba't may simba kayo? Kaya nasa atin po din yun kung paano tayo makawala. At saka yung maninindigan po tayo. Huwag po ikukompromiso yung tinanggap nating katotohanan. Sabihin kasi nagagalit, dito na lang kami. Kasi kaysa naman sa pagalitan kami o takwil ako ng sambahayan ko, ay dito na lang. Parang Israel ba? Yung mga Israel nga pinapakawalan na sasabihin pa kay Moses, sana wag mo na lang kaming ilabas sa Ehipto kasi doon nakakakain sila ng karne. Nasa ilang na sila dahil ilang reklamo. Mga kapatid, ang pagsunod sa Panginoon ay hindi po hayahay. Talagang may pagsasakripisyo. At handa po natin doon kasi ang sino man na mas higit na lumalapit sa Panginoon ay mas lalo pong siya pong target ng ating kaaway. Kaya handa po natin mga sarili manghawakan, maging matibay po sa ating pananampalataya at manampalataya tayo ng lubusan sa ating Panginoon. Yun lang po. God bless us all po. Amen. Napagandang testimonya po niyan, At Amen. yan po ay biblical, mga kapatid ko, Sabi niya, kung ikaw ay isang mananampalataya na may isang asawa na hindi mananampalataya, ay makita sa iyong gawa yung panampalataya na kung saan sa iyong mabubuting gawa ay makonverte mo yung iyong asawa. Ganon din po, mga kapatid ko, yung pinakita ng ating pong napakinggang testimonya na yun ng magkapatid. Makita sa atin na kaiba tayo, makita sa atin na yung ating pinaglilingkurang Diyos ay bumago sa ating pong buhay
Kaya nga po, later on, makakita natin na may mga istorya po na yung mismong pamilya ay nakonverte dahil sa kanila. Sabi nga ni Sister White, ito po mga kapatid, no, isang paalala sa atin. Sabi ni Sister White, kapag ka ang iyong pamilya ay hindi mo kasama sa iyong pananampalataya, huwag kang tumingin sa ibang dahilan, no, kung bakit hindi sila naaakay sa pananampalataya. Ang unahin mong tingnan yung sarili mo. Tama ba ang aking pagtrato sa aking sambayanan? Tama ba na ako ba'y nagpapakita ng isang maganda at tumpak na ehemplo sa aking sambayanan? Baka mamaya sa atin po mismo natitisod. Kaya ayaw ng ating kapamilya na sumama ay sa kadahilanan nakikita ang kapintasan sa atin. Kaya nga kapatid, ay tayo po muna ang unang lumaya mula sa pagkalipin ng pagkakasala. At patapos na tayo makalaya ay atin naman pong mapapakawalan ang ating sambahayan, no? Tayo po muna ang makaranas ng pagliligtas ng Diyos upang atin naman maipahayag ang pagliligtas ng Diyos sa ating pong sambahayan. Tayo po muna ang makaranas ng pagpapasalamat na tayo inaring ganap ng Diyos upang sa gayon ay mabisa nating maipahayag ang pagpapatawad ng ating pong mahal na Panginoon Diyos. Yan, napaganda po ng ating pong mga pag-aaral, ano po. At tunay ng paninindigan sa Diyos ay kinakailangan. Po tayo kailangan tumayo sa ating pong mga pananampalataya, mga kapatid. Hindi po pwede yung proxy, mga kapatid, ano? Hindi po pwede na, oy, brother, ako'y mahina hindi ko kayang tumayo mag-isa sa pananampalataya. Pwede bang ikaw ang tumayo para sa akin? Ikaw ang makiusap para sa aking Sabado? Mga kapatid, yan po ay papasok doon po sa talinhaga ng 10 birhen po, no? Yung the 10 virgins. Yung pong Holy Spirit, yung pong langis, mga kapatid ko, hindi po yan nakukuha sa proxy. Pakipanalangin mo, mga kapatid. Ako'y wala, busy ang buhay ko Kaya kailangan ikaw na lang mag-pray para yung Holy Spirit ay ibuhos sa akin. Kapatid, ikaw na lang kayang gumawa ng mabuting bagay. Ayan, mga kapatid. Yan po, sana nakita niyo po yung picture. Hindi po uubra ang proxy. Kailangan po tayo mismo ay ang may gagawin po. Kaya nga makita nyo sa istorya, nang sabi ng ating istorya, hindi pa handa ang Israel na sila ay lumaya sapagkat nabigo sa kanilang pagsubok sa pananampalataya. Yun lamang, ano po, yung mga pagdurusa lamang na yon, kung yung pong babasahin, ay nako, ay kawawa po yung si Aaron tsaka po si Moses ay talaga namang inulan ng pagtuligsa dahilan dun sa naranasan ng Israelita na nadoble ang kalapong mga gawain ng yung pagpapahirap ay kalapong dinanas. No, tayo mga kapatid, kapag tayo nakaranas ng mga pagsubok, right away tayo po ay magtungo sa Panginoon. Right away, atin pong ibigay sa Kanya ang lahat ng mga pasanin na dalahin. Mga kapatid, hindi po tayo nagmamalinis. Lahat po tayo ay nakakaranas ng mga karanasan na parang tila pinanghihinaan ka ng loob. Parang tila walang pag-asa. Pero kailangan maturuan natin ang ating mga sarili, mga kapatid ko, na maging sistema natin na agad-agad lumuhod sa panalangin. Agad-agad idulog sa Panginoon ang dapat natin pong gawin. Kasi kapag pinahintulot natin ang pagkabalisa at takot, ay wala na pong katwiran ng ating pong maiisip. Kasi magdidesisyon na tayo agad-agad sapagkat tayo po ay nagpapanik na. Kaya nga ang kailangan gawin, huminto sandali at lumuhod. At pagkatapos ay dumalangin sa Diyos at maghintay sa Kanyang kasagutan. Okay, thank you so much po sa inyong mga pag-share. Kung wala na po, ang oras po natin ay 6:29. Pero kung meron po kayong hahabol, ay welcome po kayo. Pero kung wala na, sino yun? Ate Rita, sige po, go ahead. Sige po, konting dagdag lang. Mga kapatid, huwag niyong isipin na kapag ako po ay hindi nakakasagot, ay parang wala na. Andyan lang po ako. Nakikinig po ako sa inyo. At masarap po minsan na napapakinggan, lalo na si Ate Raquel, na nakikita niyo kung paanong natututo po. Alam niyo po ang dahilan ko minsan. Kasi hindi sa ayaw kong makisangkot, kundi alam ko sa sarili ko na yung tinatamaan po ba ako? Yung talagang ako yun, nahihiya ako sa Panginoon na yung sarili ko yung magsasalita ako tapos hindi pala nakikita sa akin. Yun po ang isang dahilan
na minsan ay talagang hindi ko na lang, hindi po ako pumapasok dahil alam ko sa sarili ko na ako ay kinakausap ng Panginoon sa bahaging iyon at hindi po pala po pwede salita lang ako ng salita. Yes. Kailangan gawin ko kung ano yung akin pong sasalitain, ang aking natututunan. Yun po ang natututuhan ko rito sa ating Google Meet na ito, na tayo po talagang lahat ay nais ng Diyos na baguhin sa kung ano po Amen. tayo ngayon. Gusto niya maging kagaya niya po tayo. Yun lang po. God bless. Amen and amen. Amen. Yan, mga minamahal ko. Amen. Same lang tayo, Mare. Yan, amen, Ate Lita. Thank you so much po sa iyo pong ibinahagi yan. Kaya atin pong idalangin, mga minamahal ko, na tayo po ipapagkalooban ng Diyos ng kakayanan at kapangyarihan na yung atin pong mga sinasalita ay atin pong mabakapan ng atin pong mga paggawa. Kasi yan po talaga ang hinahanap sa atin ng ating pong mahal na Diyos. Yung atin pong mga pruweba sa pamagitan ng atin pong mga gawa. Okay, thank you so much sa inyong pong mga pag-share. So much sa inyong pong pagdalo. Thank you so much sa inyong pong mga pag-share. At ang sabi ni Ate Peli, the result was good, Brother Marlon. After 2 weeks, another follow-up check-up uli. Thank you for your prayers. Praise the Lord sa kabutihan niya sa akin. Napakabuti ng Panginoon. Amen and amen. At God is good all the time, and all the time God is good. Thank you for the update, Ate Peli. At patuloy kaming nananalangin para sa iyo. Bye-bye po. Shalom. And miss pa mga kapatid, see you po sa Hillview Church sa ating pong fellowship. Ingat po ang lahat.